I'm Filipino-Chinese and here are my thoughts about kay Alice Guo. So first of all, this is going to be my first and last political post kasi ayokong pag-usapan ng politics publicly. Pero kasi itong issue na to, it affects the whole Filipino-Chinese community. So why? Bakit maapektuhan ng Filipino-Chinese community? Kasi dahil sa issue na to, nag-i-introduce tayo ng xenophobia. And paalala ko lang, we are one of the lowest IQ in the whole world and also one of the most racist. And probably most of you hindi nyo makikita or hindi nyo madidistinguish yung difference ng Filipino-Chinese at saka mga mainlanders or tinatawag naming TDK. Don't get me wrong, kaming mga Filipino-Chinese, most of us, ayaw rin namin sa mga TDK katulad sa inyo. Kasi for us, and maybe for you din, ang tingin natin sa kanila, parang hindi sila nag-aral ng GMRC, wala silang manners, especially sa mga restaurants. But here's the thing, makikita mo ba yung difference ng Filipino-Chinese at ng mainlanders just by looking at our faces? Hindi, di ba? In fact, sometimes pag sumasakay ako ng ride-hailing app, ayaw nilang kausapin ako kasi akala nila hindi ako marunong mag-Tagalog. So, dahil sa issue na to, nadadamay din kami mga Filipino-Chinese. Alright, so, ano naman thoughts ko about kay Alice Guo? Yan ang importante. Ito yung pinuntahan nyo dito sa video na to. So, una sa lahat, I don't think na Chinese spy siya. I'm very doubtful na Chinese spy siya. Honestly, feel ko maganda lang pakinggan yung Chinese spy na term in terms of sa mga news headlines para makapaghatak ng mas maraming views sa kanila. So, let me tell you kung bakit malabo siyang maging Chinese spy. So, number one is, hindi ka makakatakbo sa any political position kung hindi ka Filipino citizen. So, the fact na nakapagsambit siya ng mga documents, lahat ng mga requirements sa COMELEC, tapos tinanggap siya ng COMELEC, nakapagtakbo siya means approve siya, Filipino citizen siya. Number two naman is yung accent niya. So, kung marinig mo yung mga Senate hearings niya, mapapansin mo yung Tagalog niya, hindi kasing fluent ng katulad ng sa akin. Pero yung pagkabarok ng Tagalog niya, hindi kasing lala ng mga mainlanders. So, doon mo makikita na lumaki siya dito. And yung accent niya, normal yan sa mga second generation na family. Ito yung second generation na yung parents na ay galing China, lumipat dito, naging immigrant dito. Tapos yung second generation, dito na siya pinalaki, dito na siya pinanganak. Pero syempre, household niya, Mandarin. So, nakukuha niya, napipick up niya yung accent ng mga parents niya. Pero at the same time, nag-aaral siya ng Tagalog sa school. So, doon nagkakaroon ng fluent sa Tagalog, pero may pagka-konting barok. Ako, fluent ako sa Tagalog kasi third generation na ako. So, parents ko, dito na rin pinanganak, dito na rin lumaki. Tapos, pinanood ko yung Senate hearing niya kanina. So, narinig ko siya paano mag-Hokkien. And yung Hokkien niya ay parehas na parehas sa mga Filipino-Chinese. Iba ang Hokkien accent ng Filipino-Chinese sa Hokkien ng Singaporeans or Hokkien ng Cantonese. Another example, ako, marunong ako mag-Hokkien. Pag pupunta ako sa Singapore, may mga Singaporeans na marunong mag-Hokkien. Pero nahihirapan pa rin akong intindihin yung Hokkien nila kasi nga iba yung accent eh. You still get to communicate with them kasi parehas kayo ng Hokkien, pero makikita mo yung iba yung accent ng Hokkien mo versus sa Hokkien accent nila. So because of her accent, malaki kutob ko na dito talaga siyang lumaki sa Pilipinas. Third reason is, if ako si Xi Jinping, bakit ako pipili ng Chinese spy sa isang maliit na town lang? Bakit di na lang kumuha ng mga Chinese businessmen dito na mas magiging influential siya if sakaling magkaroon naman ng gera? So, pwedeng si SM, pwedeng si Dito Telecom na mas malalapan kasi telecom network yun, di ba? Nagigets yun, mas malaking magiging apekto sa Pilipinas kung sila yung na-influence or sila yung Chinese spy. So, it's not making sense for me na pipili ako ng Chinese spy sa maliit na town na first time nilang narinig. Even me, first time ko lang din narinig. But the main issue talaga dito kaya tayo nagkakaroon ng mga Senate hearings na yan is because doon sa Pogo, no? May ni-raid na Pogo, ang daming nangyayaring human trafficking, torture, etc. And unahan ko na kayo, ayoko rin ng Pogo, no? Salot sila dito sa Pilipinas. Pero hindi natin madedenay na ang sarap ng hotpot nila. Especially yung mga Chaoshan beef hotpot, 1,000 pesos, only beef, different parts of beef. Try nyo yun, sarap ng hotpot. Pumapasok yung mga getong hotpot because of Pogos. But generally, ayoko pa rin ng Pogo. I think dapat silang mawala talaga kasi ang daming mong marinig na torture and it's not good. It's not good for the Philippines. So, pagdating sa Pogo issue kay Alice Guo, I think medyo may chance talaga na connected siya. Kasi imposibleng hindi mo kikilalanin or yung background ng business partner mo. Siyempre, kailangan mo i-background check yung partner mo, di ba? Yung business partner mo. Kasi siya yung makakasama mo sa isang business eh.
So feel ko aware si Alice Go sa criminal record ng business partner niya, and siguro probably hinayaan na lang niya yun. Kasi money is money, di ba? Sa kanya yung lote, siya nagpasok ng investor, siya naglagay ng pogo. Laki ng makukuha niyo doon, malaki ang kickback doon. And wag natin kakalimutan na businesswoman to, business-minded tong si Alice Go. Kung saan siya nakakamoy ng pera, doon siya pupunta. I don't think she's a bad person. I think mabait siyang tao. Siguro talagang alam mo yun, mabuting tao naman buong buhay mo, pero may nagawa kang mali, and itong pogo issue na to, isa sa mga mali niya. Kasi kung titignan mo, mahal na mahal siya ng mga taga-Bamban. No? Makikita mo marami siyang supporters doon. So, I doubt na masamang tao siya, no? And para sa mga taga-Bamban, siya yung parang Mayor Vico Soto eh. Kasi kung titignan mo yung past election sa Bamban, parang party list dynasty lang nangyayari doon. Iisang party list lang laging nananalo doon. So, nung dumating si Alice Go, nanalo siya bilang isang independent, parang it's like a change is coming. Parang katulad sa Pasig, di ba? Political dynasty doon, then biglang pumasok si Mayor Vico Soto, nanalo siya, daming pagbabago nangyari. So, probably kung anong tingin ng mga Pasigueño kay Mayor Vico Soto, ganon din tingin ng mga taga-Bamban kay Alice Go. Basically, for Bamban people, it's a Cinderella story na nung time na nanalo si Alice Go. And all these other issues na puro mahal yung mga suot niya, may helicopter, maraming kotse. Maniniwala naman ako eh, kasi she's a businesswoman. You know, for sure may pera yan. Business-minded mga Chinese. Kaya nga meron tayong laging narinig na kasabihan na mga Pilipino, nag-aaral, graduate para maghanap ng magandang trabaho, ganun ang mindset. Pero sa mga Chinese, nag-aral, graduate para gumawa ng sariling business. So overall, I think she's not a Chinese spy. She's a Filipino, meron siyang Filipino passport, naniniwala kung meron siya noon. But at the same time, feel ko talaga na liable siya sa nangyaring mistake niya sa pagdating sa Pogo. And lastly, speaking of Pogos, bakit hindi din itawag sa Senate hearing yung mayor ng Parañaque, mayor ng Pasay? Kasi for the past 4, 5, 6 years, ang lagi nating narinig na ni-raid na Pogo ay sa may Asiana, sa Parañaque. So, I don't know, yun yung isa sa mga questions ko na gusto ko ng sagot.